الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ang lahat po ng pagpupuri ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang po, ang siyang Panginoon po ng lahat ng mga nilalang. Pinupuri po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sadyang napakapalat nating mga kamusliman na tayo po ay linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumipintig sa ating mga puso ang La ilaha illallah. Walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Kaya sino man po ang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala pong makapagliligaw sa Kanya. At ang sino man po ang gustong iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala naman pong makakapagpatnubay sa Kanya. Kaya't ganoon na lang po ang ating pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha niya tayong mga Muslim at hindi mga walang pananampalataya. Kaya't ako ay sumasaksi na si Propeta na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay na karapat dapat sambahin at walang katambal sa pagsamba sa Kanya. At ako rin naman ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at ahuli. Sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganon din sa kanyang mga pamilya at mga kasamahan. Muli po ay binabati natin ang ating mga kamuslimang kapatiran sa pananampalatayang Islam ng minsan pa ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At ganon din po para sa ating mga kababayan na hindi pa po Muslim, na patuloy pong sumasaliksik sa aral ng Islam at naghahanap sa katotohanan pananampalataya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naway pagpalain po kayo ng Allah sa tama at matuwid na landas ng patnubay. Muli po ay naririto na naman po tayo mula sa kapahintulutan na naman po muli ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magsama-sama na naman po sa loob ng isang oras sa programang Islam ang Liwanag, na mapapakinggan po tuwing linggo sa ganap na oras na 1:00 hanggang 2:00 po ng hapon dito lamang po sa himpilan 792 GBAM Radio. At para naman po sa mga nagnanais na tayo ay mapakinggan mula sa malalayong lugar o sa labas ng bansa at mapanood po tayo ng aktwal, ay tuktukin nyo lamang po ang www.ustream.tv/channel/GBAM. Ulitin ko po, www.ustream.tv/channel/GBAM. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam na magmamalasakit po sa mga kapatiran sa pananampalatayang ito at sa ating pong mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Imam Saleh Biray po. At para po sa mga nagnanais magtanong sa ating programa hinggil po sa ating pinapaksa o mga nakaraang paksa na ating napaksa na po, ay maaari po kayong magpadala po ng inyong text sa numerong 0949-741-3928. Ulit ko po, 0949-741-3928. Ang programa pong ito ay isang kagandahang loob mula po sa isang kapatid sa pananampalatayang Islam dyan po sa bansang UK. Naway pagpalain at kahabagan po kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sige po, at tayo po ay tumako na naman po sa isang napakagandang paksain po na ating hinihanda sa araw na ito. At ano po ba ang ating paksahin sa araw na ito? Ang paksa po natin sa araw na ito ay may kinalalaman po ito sa nakaraang paksa natin kung saan pinaksa natin ang mukhamat at mutasyabihat. Ito po ang paksa natin ay may kinalalaman sa mga revelasyong mutasyabihat.
Hindi po masyadong malinaw, maliwanag ang mensahe, tila baga po na marami itong ibig pakahulugan. Kabilang po rito sa mutasyabihat, ang kontradiksyon daw puno ay mayroon ang banal na Quran. Po, nakapakaganda po ng ating papasahin sa araw na ito. Marami po sa ating mga kababayan ang nagsasabi ng tuwiran na ang banal na Quran daw po ay marami po itong kontradiksyon. Actually, ay ipinalabas na rin po ito sa internet na kung saan sasagutin natin ang mga ipinalabas nila ayon po sa maaabot ng ating oras. Kahit mga ilan lang po sapagkat kung napakaiksi ng ating oras na sana'y sagutin lahat natin ito. Ngunit po hanggang sa maaabot ng oras natin ay sasagutin natin ang kanilang mga sinasabing mga kontradiksyon daw pupuno ng banal na Quran. Tunay po, kapag ang isang aklat po na mula sa revelasyon na sinasabi natin mula sa dakilang tagapaglikha, ay kinakitaan po natin ito kahit na po isang pagkakamali lamang tulad ng isang pagkakasalungatan po. Tunay po, malinaw po ang aklat na ito ay hindi po mula sa tagapaglikha. Opo, mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kababayan. Kapag ang aklat po ay kinakitaan natin ng isang pagkakamali o isa mang pagkakasalungatan, ito po ay malinaw na salungat sa kapangyarihan at katalinuhan ng Allah. Ibig sabihin kung ang Quran ay mayroon pong salungatan ito kahit na isa lang. Tinatanggap po namin mga kabusliman na ito po ay hindi galing sa Allah. Ngunit kung ito po ay walang salungatan, nararapat din pong tanggapin ng mga hindi pa Muslim na ito po ay talagang tunay na salita ng dakilang tagapaglikha. Kaya sa araw na ito ay tutugunin natin ang mga ibang inilagay nila sa internet upang mabigyan ito ng magandang katugunan at makuha nila ang tamang kasagutan sa mga ito. Po? Okay. Isa po sa pinanghahawakang haligi o acid test ng mga Muslim na ito'y salita ng Allah. Pinatunayan po ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang banal na Quran, kung ito po ay hindi galing sa Kanya, tiniyak po ng Allah subhanahu wa ta'ala na makakakita kayo tiyak ng maraming pagkakasalungatan. Ito po ay matatagpuan sa Kanyang banal na Quran sa chapter 4 verse 82. Ito po, Kabalata 4 versikulo 82 po ng banal na Quran. Ganito po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala: Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'inda ghayri Allahi lawajahu fihi ikhtilafan katsira. Hindi pa nila pinag-iisipang mabuti ang Quran. Kung ito ay nagmula maliban pa kay Allah, katotohanan sila ay pakakatagpo rito ng maraming pagkakasalungatan. Can you imagine po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang Quran ay hindi sa Kanya, hindi lang isa ang kakakitahan ng mali, kundi marami po. Sapagkat ang tao ay nilikha ng mahina lamang. Hindi maaari magkamali lang siya ng isa kung ang aklat na gagawin niya ay makapal. Tiyak po sinabi ng Allah na maraming mali ang makikita kung taong gagawa ng Quran. Hindi ba nila ito pinag-iisipan? Sabi ng Allah, ang Quran ay wala ito pong kontradiksyon sapagkat po totoong galing po ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, patunayan po natin. Daguhan po natin yung sinasabi nilang una na sinasabi nilang contradiction. Po? Sa chapter 33 verse 18 po. Chapter 3 verse 18. Kabalata 3 versikulo 18. Ang sabi daw po dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahidallahu annahu la ilaha illahu.
Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpatotoo na wala lang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya. Matatagpuan din po ito sa chapter 3, verse 62. Anila, sa chapter 28, verse 88, 11, at saka 101, parehas po ito. Sa chapter 28 po, sinabi daw ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ano po? Yan po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig pong sabihin ng pagkahulugan ng pong binasa natin, walau tad'u ma'al ilahan akhar, la ilaha illahu. At huwag kayong manikluhod sa anupamang Diyos, sabi ng Allah, liban kay Allah. Walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. So sabi nila, sa chapter na ito, huwag kang manikluhod sa anupamang Diyos liban sa Allah. Sabi nila, ba't sa sinabi doon sa talata ng chapter 3 verse 18 o sa 3 verse 62, ang sabi daw ng Allah, walang Diyos. Ngunit dito sinabi niya, huwag kang manikluhod sa iba pang Diyos. Sinabi nila, wala ibig sabihin, marami ang Diyos. Sabi nila, kontradiksyon. Sabi kanina, iisa lang Diyos, ba't dito huwag kang manikluhod sa iba pang Diyos? Ibig sabihin, tinutukoy na ng Allah, mayroon pang ibang Diyos. Okay. Papaano po ang tamang sagot dito? Sa chapter 3 verse 18 o 3 verse 62, la ilaha illahu. Ang ibig pong sabihin ng la ilaha illallah, walang tunay na Diyos. Tandaan niyo po, walang tunay. Tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Okay po. Sa isa naman, huwag kayong manikluhod sa anupamang Diyos liban kay Allah. Ang ibig pong sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, huwag kang manikluhod sa anupamang Diyos liban kay Allah. Huwag kang gumawa ng Diyos na mga peke. Huwag kayong manikluhod sa mga Diyos na mga yaan na inimbento ng tao. Yan ay mga peke. Sa unang talata, sabi ng Allah, la ilaha illallah, walang tunay. Sinasabi ng Allah, walang tunay. Pagdating sa tunay, iisa lang ang tunay na Diyos. Sino siya? Ang Allah. At ano pa mang pinanunuklahodan ng mga tao, liban kay Allah, sila po ay hindi tunay. Hindi po sila maraming Diyos, kundi ang sinasabi ng Allah, walang ibang tunay na Diyos maliban sa Kanya. Ngunit mayroong ibang sinasabing Diyos, ito po ay hindi mga tunay. Huwag kayong manikluhod sa mga ito po ay mga peke. See? Wala pong kontradisyon. Hindi marami ang Diyos. Pagdating sa tunay, isa lang po ang Diyos. Pagdating sa maraming Diyos, peke po ang maraming yaan. Ang sinasabi ng Allah, isa lang po ang tunay na Diyos. Ano man mayroon pang ibang Diyos, ito po ay hindi na mga tunay at mga peke na po. Iyan po ang tamang kasagutan sa ipinalabas nila. Sa chapter 3:18 o verse 362, ang kasalungat ay chapter 28, verse 88 o chapter 11, verse 101. Pagdating po sa isang tunay na Diyos, isa lang po. Kung mayroon pa man Diyos maliban kay Allah, hindi po tunay ang mga ito. Okay. Dapo po tayo sa pangalawang katanungan nila. Ang sabi po nila sa chapter 2, verse 2. Zalikal kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin. Ito ang aklat na walang pag-aalinlangan ay tunay na patnubay sa mga may pangamba sa Allah, may takot sa Allah, naniniwala sa Allah. So sabi nila, pagdating sa chapter 2, verse 185, sinabi daw ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. So sinabi daw po ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Ramadan ang buwan na ipinahayag ang Quran, isang patnubay sa sangkatauhan. Okay po. So kanina sinabi daw po ng Allah subhanahu wa ta'ala, patnubay lang sa mga may takot, naniniwala sa Allah. Dito sinabi niya, sangkatauhan. Sabi nila, kapag sinabing sangkatauhan, kasama na rin dito ang walang takot sa Allah. Paano nangyari ito kanila? Ang una, ito ng Quran ay sa may takot sa Allah. Bakit dito pati kasama ang mga walang takot sa Allah? Paano ang nangyari ito? Paano po
nangyari ito sa kanila. Ito po ay malinaw na magkasunod kanila. Sabi kanina, ang Quran ay para lang sa may takot sa Allah. Dito para sa sangkatauhan na lahat. Ibig sabihin, para rin sa walang takot sa Allah. Paano po ito natin paniliwanag? Aber, sagutin po natin ito sa abot ng ating makakayan. Okay? Una po sa lahat, nais ko pong malaman ng ating mga kapatid sa pananampalataya at mga kababayan natin na naghahanap ng kaalaman, sinasaliksik talaga ang kaalaman. Can you imagine, pati ang mga contradiction ng Quran ay napapansin nila. Ngunit ang katotohanan nga lang po ay hindi nila ito masolusyonan ng tama. Kaya ang palagay nila, dahil mga mutasyabihat, hindi masyadong malinaw ang mensahe, ito po ay nagpapaligaw lalo sa kanila at nalilihis sila na paniwalaan ng Quran. Isa po yan kung bakit ginawa ng Allah mutasyabihat, napaksa po natin na kamaraan. Okay, sagutin po natin ang sinasabi nila ito. Una po sa lahat, ay nais ko pong malaman natin, ang patnubay po ng Quran ay may 20 uri. Take note po, ang patnubay ng banal na Quran ay mayroon po itong 2 uri na patnubay. Po, ang una pong patnubay, ang patnubay nito na nagbibigay po ng paliwanag, ipaliliwanag ang katotohanan upang bigyang direksyon ang tao tungo sa tamang landas, tamang patnubay. At po yung pangalawang patnubay, upang bigyan naman ng patnubay ng Allah ng takot ang sinumang maniniwala sa puso ng isang Muslim na naniniwala sa Allah. Okay po, paliwanag po natin ng medyo logic para maunawahan po natin ito mas maigi. Sa una pong binasa nating versikulo, na ang Quran po ay patnubay para sa mga may takot sa Allah, tama po ito. Bakit po? Sapagkat po itong isang patnubay ng Quran, may 2 po itong patnubay, at isa pong patnubay ng banal na Quran. Po, ang dahilan po kasi upang magkaroon ka ng takot sa Allah, ito ang unang patnubay, magkaroon ka ng takot sa Allah. Ang dahilan po kasi, kapag ikaw po ay isang Muslim na, tiyak po ang batas ng Quran ay iyon na po itong tatanggapin. Sa makatwid po, kapag pinag-aralan mo na at tanggap mo na po ang batas nito, tiyak po ikaw ay magkakaroon ng takot sa Allah. Sapagkat po sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ikaw ay mayroong kaalaman sa pananampalatayang Islam, ikaw ay magkakaroon ng takot sa Kanya. Kapag tinanggap mo ang batas nito pinag-aralan. Sa chapter 25, verse 28, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Ang tunay na may takot kay Allah sa kanyang mga alipin ay yaong mayroon lamang mga kaalaman. So malinaw po, ang unang patnubay po ay bigyan ng takot ng Allah ang puso ng isang maniniwala sa Kanya. Kapag tinanggap mo ang batas at pinag-aralan mo ang banal na Quran, ang isang patnubay ay ibibigay ng Allah sa iyo, ang patnubay na mahintatakutin po sa Kanya. Ito po ang ibig sabihin ng chapter 2, verse 2. Kapag Muslim ka na at pinag-aralan mo ang banal na Quran, tinanggap mo ang alituntunin nito at nagkaroon ka ng kaalaman dito, ikaw po ay magkakamit ng isang patnubay na pamamarahan o pamumuhay ng may takot po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang sinabi ng Allah sa unang patnubay, Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ito ang aklat na kung saan walang alinlangan, patnubay sa may takot sa Allah. Sa pangalawa naman pong verso na binasa natin, chapter 2, verse 185, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal lin-nas. Sa Ramadan ng buwan ay pinahayag ang Quran, patnubay naman po sa sangkatauhan, kasama na po ang walang takot sa Allah.
Po, ito po ang katotohanan ay hindi po sila magkasalungat. Sapagkat po, ito rin po ang banal na Quran ay mayroong pangalawang uri ng patnubay po. Paano po ang ibig natin sabihin? Halimbawa, dahil lang po kapag ang isang tao ay hindi po naniniwala sa Allah, of course, hindi mo tatanggapin ang batas ng Quran o ano tuntunin nito. Hindi mo rin pag-aaralan ito, of course. Sa ganito ay malayo mo makamit o malayo makamit ng isang tao ang patnubay na may takot sa Allah. Yung patnubay na isa, hindi mo ito makakamit. Dahil ayaw mo maniwala, ayaw mo pag-aralan, hindi mo makakamit ang unang patnubay, yaong takot sa puso para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit po, hindi ibig sabihin ay wala kang kakayahang patnubayan ng Quran. Ang taong ito, bagamat walang takot sa Allah, kaya ka pa rin pong patnubayan. Kahit ayaw mong maniwala o pag-aralan ng Quran, may pamamaraan ang banal na Quran po para ikaw ay papatnubayan pa. Mayroon po. Po. At dito po ang pangalawang uri ng patnubay ng Quran ay magaganap po sa mga hindi pa Muslim. At papaano po ito? Ano po ito? Sa pamamagitan nito po ay hindi ituturo sa iyo ang batas o alintuntunin ng Islam dahil tiyak po ito ay hindi mo naman tatanggapin. Kundi ituturo po sa iyo ang tamang patnubay, maipaliwanag po sa inyo ang katotohanan na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na sugo at alipin ng Allah bilang panghuli. Kung ang tao po ay naniwala sa ganitong mga pagpapaliwanag, sa ganito po ngayon ay napatnubayan naman po siya sa matuwid na relihiyon at ito po ang pangalawang patnubay ng banal na Quran. So wala po silang kontradisyon. Po, ang maparating sa mga hindi pa Muslim ang katotohanan upang sila'y mapatnubayan sa tuwid na landas at simula po ito upang tanggapin ang aklat ng Allah Azza wa Jal at ito'y pag-aralan at tanggapin ang mga batas nito at magkaroon sa ganito ng kaalaman, dito naman po makakamit ang isa pang patnubay, ang patnubay na magkaroon ng takot po sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana po ay maliwanag po ang pagpapaliwanag natin hinggil sa dalawang versikulo. Kaya nga po, napakahalaga na malaman po nating mga kamusliman na hindi po maaaring hindi tayo dumaan sa dalawang uri ng patnubay at hindi rin natin maaaring isawala o magpaubaya po sa isa rito. Ang dalawa pong ito, lalo na mga balik Islam, ay dinadaanan po natin dito. No po? Hindi po maaaring mawala ang isa rito sapagkat po kapag nawala ang isa rito ay delikado po tayo sa kabilang buhay. Kapag ikaw po ay ibinigay na ng Allah ang unang patnubay sa iyong relihiyon, pinatnubayan ka na sa Islam, kung saan ito po ang unang dadaanan nating mga Muslim, ang mapatnubayan muna tayo sa tamang relihiyon, ay kailangan pong makamit din natin ang pangalawang patnubay. Ano po ito? Sa pamamagitan ng pag-aaral sa banal na Quran, yang makamit ang pangalawang patnubay sa takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay kailangan mapag-aralan pagkaroon ng kaalaman. Abay, hindi po tayo maaari sa ating relihiyon na pagkatapos nating mapatnubayan sa Islam ay wala na po tayong pakialam sa batas ng Allah. Ano po, hindi po po yan. At hindi natin siya pag-aralan. Abay, hindi po tayo maaari sumamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nang hindi natatakot sa Kanya. Kapag ganito po tayo, ay pinagros po ang kalagayan natin sa harapan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay. Kapag ganyan po tayong pinatnubayan tayo sa tuwid na relihiyon, ngunit wala ka ng pakialam sa batas ng Allah, abay hindi ka po magkakaroon ng takot sa Allah. Sapagkat hindi po sinungaling ang Allah. Ang mayroon lang takot sa Allah ay ang mayroon lang kaalaman sa kanyang relihiyon. Kaya nga po, ipinapayo natin sa mga kapatirang Muslim na pag-aralan po natin ang ating relihiyon upang makamit natin ang takot sa Allah. At masamba po natin siya sa paraang ipinag-uutos niya sa paraan na sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At bakit po natin na walang ibang paraan upang magkaroon ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pangalawang patnubay, maliban lamang po sa takot sa Kanya. Maliban lamang po sa tamang kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng ating relihiyon ay makakamit natin ang pangalawang patnubay, ang
patnubay na takot sa Allah. Ang sino po na makamit niya ang pangalawang patnubay na po ito, gagarantiyan po sa iyo ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay po, hindi po ang mundong ito. Ang tunay na buhay po ay nasa puso ng isang Muslim kapag nakamit niya ang pangalawang patnubay. Sana po ay natugon natin ang pangalawang sinasabi nilang kontradiksyon. Dumako po tayo sa pangatlong kontradiksyon na kanilang sinasabi. Yaong pong sinasabi nila na sa chapter 3, verse 45. Sabi nila, dito po sa chapter na ito, ay maraming kausap si Maria ng mga anghel. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 3, verse 45. Idh qalatil malaikatu, Ya Maryama, Ya Maryamu, inna Allah yubashiriki bikalimatin min ismuhul Masihu Isa bana Maryam. Nang sabihin, ipagbadya ng mga anghel. Tandaan niyo po ito, ng mga anghel. Marami po ito, plural. Ano po? Nang ipagbadya ng mga anghel, O Maria, si Allah ay naghahatid sa iyo ng masayang balita ng isang salita, mangyari nga at magaganap. Ano po? Alalaang baga si Jesus, mabubuo sa sinapupunan ni Maria. Ano po? Ang kanyang pangalan ay tatawaging Mesaya, si Jesus, anak po ni Maria. Yan po sabi, mga malaika, mga anghel po ang nagbigay ng magandang balita. Ito po ay nasa chapter 3, verse 45. Sabi nila, pagdating po sa chapter 19, Surah Maryam, verse 19, up to 20. Qala innama ana rasulu rabbika li ahabalaki gulaman zakiyah. Ang anghel ay nagpahayag. So nakita niyo po, ang anghel, isa na lang po ito, ang anghel, kanina po ang mga anghel ay nagpahayag. Ngayon po, ang anghel ay nagpahayag. Ako ay isa lamang sugo mula sa iyong Panginoon upang ibalita sa iyo ang tungkol sa handog na isang matuwid na anak. Sabi ni Maria, kala ana yakunu li gulamun walam yasasni basyar. Walang ako bagiya. Po? So dito sinabi ni Maryam, ay nagsabi, paano ako magkakaroon ng anak na lalaki gayong wala pang lalaki na nakasaling sa akin? Gayon din ako ay isang linis. So kung mapapansin nyo, bakit dito isa lang anghel? Bakit doon mga malaika? Dito rasul na lang. So hindi ba ito kontradiksyon? Doon sa una ay mga anghel ang nagbigay ng ganitong balita. Ngunit pagdating sa chapter 19, up to 20, verse 19 to 20, kanila, bakit isa na lamang? Paano mo ito may paliliwanag? Okay. Doon po kasi sa chapter 3, verse 45. Ito po ang pangyayaring ito ay isa pa lamang babala kay Maryam. Isa pong pagbibigay babala na nangyari po ito sa loob ng kumbento na sa pangangalaga ni Zakaria. Nagbigay babala ang mga anghel na kung saan si Maryam ay magdadalang tao. Marami po talaga ang anghel dito. Sa ganito po, nang magbigay na ito ng babala, si Maryam dahil sa takot niya na ito ay maganap, ay natatakot siyang sabihin ng mga tao na siya ay nagagawa ng masama o karumalduman na kasalanan ng pangangalo niya. Sa ganito po, siya po ay napilitang umalis sa kumbento. Ano po? Umalis sa kumbento. Kung saan mababasa niyo po yan, chapter 19, verse 16. Wadkur fil kitabi Maryam, ano po? Idin tabadat min adliha makanan syarkiyah. At alalahanin mo, Muhammad, ang nasa aklat ng Quran tungkol kay Maria nang siya ay humiwalay muna at mapag-isa ng malayo sa kanyang pamilya sa isang lugar sa gawing silangan. So umalis po siya. Pumunta siya doon sa walang tao o sakaling magaganap po ito ay walang makakaalam. So dito po sa pag-alis niya, mula sa kumbento ni Zakaria, pagdating niya sa lugar mula dito po, sa sinasabing gawing silangan, nagpakita naman po dito ang isang anghel. Si Anghel Jibril naman po ang nagpakita rito upang po ganapin na mabuo
ang sinasabi ng Allah sa sinapupunan ni Maria. Dito po sa chapter 19 hanggang 20, dito sinabi ni Anghel Jibril, ako ay isa lamang sugo. Ako isang anghel na sinugo ng iyong Panginoon. Dito po ay pangalawa na po ito, revelasyon na ito po ay gaganapin na po na siya ay mabuntis na. Sa una pong revelasyon, ito po'y pagpapaalala lamang. Sa huling revelasyon, dito na po gaganapin at si Anghel Jibril lang po alayhisalam ang siyang dumating. At dito, inihipan na ni Anghel Jibril ang kanyang saya sa kanyang tiyan at dito na po inilagay ng Allah ang isang espiritu upang mabuo na sa loob ng tiyan ni Maryam. Ibig pong sabihin, wala po itong kontradisyon. Ang unang aya na maraming anghel nagpaalala, nagsabi kay Maryam na siya ay magdadalang tao, ito po'y paalala pa lamang. Ang pangalawa pong anghel na dumating na nag-iisa na lamang, si Anghel Jibril, dito na po gagampanin ang pagkabuo ni Jesus sa sinapupunan ni Maryam. Okay po, sana po ay naging maliwanag po sa mga nag-aaral nating mga kababayan ang mga sasagutan po ito. No po? At sana po'y mapatnubayan din sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa matuwid na landas. No po? Okay. Lalo na sa ating mga kapatid na mga Muslim. Dapat po natin itong pag-aralan sapagkat po sa ganitong pagkakataon lang natin maipagtatanggol ang banal na Quran. No po? Mapapangalagahan natin ang salita ng Allah na sinabi niyang wala itong kontradiksyon pag malasakitan po natin ito. No po? Na pag-aralan natin, mapapatunayan natin sa mga tao na talagang ang Quran po ay salita ng Allah na wala po itong kontradiksyon. Pagmamalasakit po para sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang programa po ito ay hindi lamang po nagpapahatid ng mensahe, kundi nag-uudyok din po na pag-aralan natin ang ating pananampalataya. Okay. So dumako naman po tayo sa susunod po na sinasabi nilang contradiction. Ito po sinasabi nilang chapter 32 verse 11. Sabi nila, sa chapter na ito, ang humuhugot ng kaluluwa ng isang taong namamatay ay ang anghel. Basahin po natin ang sabi ng Allah. Chapter 2 verse 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wakkila bikum. Ipagbadya ang anghel na kamatayan na nakatalaga sa inyo ang siyang humuhugot ng inyong kaluluwa o kumukuha ng inyong kaluluwa. Sabi nila, sa chapter 39 verse 42, hindi dito ang anghel ang humuhugot ng kaluluwa, kundi naman ang Allah. Basahin po natin ang sinabi ng Allah. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Si Allah ang kumukuha ng kaluluwa sa sandali ng kanilang kamatayan. So sabi nila, ito po ay malinaw anila na ang anghel sa isang versikulo sa chapter 3 verse 32 verse 11 anghel ang humuhugot o kumukuha ng kaluluwa. Sa chapter 39 verse 42 ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kumukuha ng kaluluwa. Alin po ang tama? Sila po ba ay may karapatang kumuha ng kaluluwa o ang Allah lamang ang may karapatang kaluluwa at ang mga anghel ay walang karapatang kumuha ng kaluluwa? Ano po ang tama? Ang katotohanan po, walang maaaring kumuha ng kaluluwa sa mga tao maliban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So paano po natin bibigyang linaw ang mga anghel ay humuhugot din ng kaluluwa? Ganito po yan. Sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ang kumukuha ng kaluluwa sa sandaling kamatay ng tao, ang ibig pong sabihin nito, siya po ang nagbibigay ng kamatayan sa tao. Ibig sabihin, upang mamatay ang tao, kailangan tanggalan niya ito ng kaluluwa upang mamatay ng ganap. So pag sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang kumukuha ng kaluluwa, it means to say na siya ang nagbibigay ng kamatayan. Sa isang versikulo naman po sa kabila, ang anghel ang kumukuha ng kamatayan, ang ibig pong sabihin nito ay wala po itong karapatang kumuha ng kaluluwa maliban po ipinag-utos ng Allah na kunin ang kaluluwa ng taong yan. Sa ganito po, nagmula sa Allah ang pag-uutos ng pagbibigay ng kamatayan at pag-uutos ng pagkukuha ng kaluluwa. Ang mga anghel ay huhugot ng kaluluwa dahil lamang sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig kong sabihin, walang kontradisyon. Ang Allah ang kumukuha ng kaluluwa, ibig sabihin, siya ang nagbibigay ng kamatayan. Sa pamamagitan ng tanggalan siya ng kaluluwa, ipag-uutos niya ito sa mga anghel, kunin ang kaluluwa upang mamatay ang tao ito. Wala pong kontradisyon.
Po? Okay. Next, na sinasabi naman nilang contradiction. Sa chapter 22, verse 47. Chapter 22, verse 47. Dito raw po sa aya na ito, ang isang araw ay katumbas daw po ng bilang natin para sa Allah. Ang isang araw dito, o ang isang araw sa Allah, subhanahu wa ta'ala, ang katumbas daw po nito ay 1,000 taon sa atin. Sa bilang natin. Sa chapter 22, verse 47. Matatagpuan din po yan sa chapter 32, verse 5. Okay? 22, verse 47, 32, verse 5. Parehas po yan. Basahin na lang natin ang isa. 22, verse 47. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. At katotohanan, ang isang araw sa Allah ay katumbas ng 1,000 taon sa inyong bilang. Ibig po sabihin, 2,000 na tayo ngayon. Ang ibig sabihin ng 2,000 years na ito, 2 araw lang po ito sa Allah. Po? So sabi nila, samantalang sa chapter 70, verse 4, ang isang araw dito ay 50,000 naman ang bilang. Ang isang araw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Basahin po natin. Sa chapter 70, verse 4. Yakhrujul malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu kamsina alfasana. Ang mga anghel at ruh, Jibril alayhisalam, ay umaakyat sa kanya sa loob ng isang araw na ang katumbas noon ay 50,000 taon. Isang araw po, 5,000 taon. 50,000 taon. At ang mga anghel at ang ruh ay umaakyat sa kanya sa loob ng isang araw na ang katumbas ng isang araw na yun ay katumbas po ng 50,000 taon. Oo nga naman po, ano? Kung titignan natin, abay kontrang-kontra po ang mga talata. Ngunit sinabi ko na po, ang mutasyabihat, kapag wala kang ganap na kaalaman, ay tiyak pong magugulo ka lang. Kaya't nararapat ipagtanong po ito sa mga nakakaalam. Okay, sa unang aya, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 22, verse 47, o kaya chapter 32, verse 5, ang isang araw sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang katumbas dito ay 1,000 taon. Sa chapter 70, verse 4, ang isang araw sa Allah subhanahu wa ta'ala ay katumbas naman sa bilang natin ng 50,000 years. Paano po natin pagkakasunduin? Okay. Sa sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang araw, ang katumbas ay 1,000 taon, ito po ay bilang po dito sa atin sa dunya, sa panahon po natin sa mundong ito. Ang isang araw dito po sa Allah ay katumbas na po rito ng 1,000 taon. Sa kabilang versikulo po, ang isang araw ay katumbas 50,000 years, ito naman po ay sa araw po ng paghuhukom. Ang isang araw po doon ay katumbas ng 50,000 years. Wala po itong kontradisyon. Sa dunya o sa mundong ito, ang isang araw sa Allah subhanahu wa ta'ala, 1,000 years ang bilang para sa atin. Ang isang araw sa Kanya. Sa kabilang buhay, pagharap natin sa Allah, ang isang araw naman ay hahabaan ng Allah, gagawin niya na maliwanag ang isang araw dito ng 50,000 years. Po ay nakuha po ito ng mga nag-aaral sa banal na Quran. Ang 1,000 years bilang sa mundo, ang 50,000 years ang araw ay bilang naman po ito sa kabilang buhay. Okay. Dako naman po tayo sa sinasabi nilang isa pang contradiction. Yaong sinasabi nilang sa chapter 6, 150. Chapter 6, verse 34. Yung kanina po, chapter 6, verse 150. Then chapter 6, verse 34. Then chapter 10, verse 65. Iisa lang po ito. Sinabi daw ng Allah subhanahu wa ta'ala, basahin na lang natin ang isa, chapter 6, verse 150. Sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, La mubadaila li kalimati. Walang sino man ang makakapagbago ng kanyang salita. Walang makakapagbago ng kanyang salita.
Samantalang anila sa chapter 2, 106 po. Chapter 2, 106. Mismo ang Allah, binago niya ang kanyang salita, anila. Chapter 2, verse 106, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, "Manansakh min ayatin aw nunsiha, na'ti bi khairin minha aw mithliha." Walang anumang talata ang ating sinusugan o hinayagang kalimutan. No po, ibig sabihin sinusugan, pinalitan. At hinayagang kalimutan na hindi namin pinalitan ng higit na mainam o katumbas ito. Pinalitan, sabi nila. Bakit dito pinalitan ng Allah? Sabi niya, walang makakapalit o magbabago sa kanyang salita. Bakit dito binago niya? Mababasa niyo rin po ito, 16, chapter at verse 101, katulad po ng chapter 2, 106. So sinabi ng Allah, walang makakapagbago ng kanyang salita, pero mismo siya, binali niya ang kanyang salita sa chapter ng mga ito, 2106 o 16101, bakit mismo siya binago niya ang kanyang salita? Paano natin maipaliliwanag ito? Dito po kasi sa chapter 16, chapter 6, 115 o kaya chapter 6, verse 34 o chapter 10, verse 65, walang makakapagbago sa kanyang salita. Ito po ay mga pag-uutos. Kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na inuutos niyang wasakin ang isang pamayanan halimbawa, ay wala pong makakapagbago sa desisyon niyang ito. Kung gusto niyang wasakin ang pamayanan ito, walang makakapagbago ng kanyang salita. Walang makakapamagitan. Kung gusto niyang palitan ang bersikulo, wala rin pong makakahadlang sa kanya. Wala pong makapagbabago sa kanyang desisyon. Papalitan at papalitan niya ang bersikulo ng kapantay o higit dito nang walang makakapagbago sa kanyang kautusan. Yan po ang tinutukoy na walang makakapagbago sa kanyang salita. Ang ibig po sabihin kapag nagutos ang Allah, walang makakapagbago nito. Sino pa man sa lahat ng kanyang likha. Kaya kung palitan niya ang bersikulo ng higit na mainam o kapantay, wala pong makakapagbago. Hindi po ibig sabihin ay ang kanyang mga sinasabi sa Quran ay hindi niya papalitan. Ang tinutukoy niyang walang makakapagbago sa kanyang salita, sa kanyang mga gustong gawin. Wala pong makakapagbago ng pasya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Po, yun po. Okay. Ito naman po, napakarami ng kanilang sinabi. Mahirap na po ito. Pero alhamdulillah, dahil bagamat pinag-aaralan natin ang ating pananampalataya o relihiyong Islam, wala pong mahirap sa Islam. Basta pinag-aaralan natin, igagawad na madali ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tamang kaalaman. At lalong madali tayong mapasok sa paraiso. Okay. Hindi ko na po ilalagay ito sa wikang Arabic sapagkat magkukulang po ang oras natin sapagkat napakarami nitong sinabi nila. Okay. Sabi nila, sa chapter 2, verse 117, chapter 16, verse 40, chapter 36, verse 82, iisa lang po ito, ang kanilang ibig sabihin. Ang tao raw po, o kapag gustong maglikha ng Allah, subhanahu wa ta'ala, sasabihin niya lang mangyari at mangyayari. Ibig sabihin na nila, ang tao ay nalikha. Kapag sinabi lang pala ng Allah, mangyari ay mangyayari. Yun po ang sabi nila. Bakit dito anila sa chapter 96, verse 1-2, ang tao ay lilikha mula sa dugo. Yan naman sinabi nila. Kanina, kapag sinabi lang ng Allah, mangyayari na dito, gumamit pa ng dugo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa chapter 21, verse 30, chapter 24, verse 45, chapter 25, verse 54, ang sabi nila, dito ang tao ay nalikha naman mula sa tubig. Kanina, sa salita lang, ngayon sa dugo, ngayon naman sa tubig. Sa chapter 15, verse 26, chapter 32, verse 7, ang tao raw ay nalikha mula sa putik. Allahu Akbar. Tubig, putik, dugo, at sa salita. Sa chapter 19, verse 67, sinabi nila ang tao ay nalikha mula sa wala. Ang tao raw po ay nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa wala. Sa chapter 20, sa chapter 30, verse 20, chapter 35, verse 11, ang tao raw po ay nalikha sa alikabok o alabok. Sa chapter 11, verse 61, ang sabi nila, ang tao ay nalikha sa lupa. Sa chapter 75,
verse 37. Chapter 16, verse 4. Anila, ang tao ay nalika naman sa pinagsamang similya ng tatay at nanay. Sabi nila, ano ang tama sa mga ito? Sa tubig ba, sa putik ba, sa lupa ba, sa alikabok ba, sa dugo ba, sa wala ba, o sa isang salita lang ng Allah, sa similya ng nanay at tatay? Alhamdulillah. Talagang po, hindi na ito masasagot ng mga hindi pa po Muslim. Yung mga Muslim po, hindi po ito basta masagot. Papaano po ang higit ng ating mga kababayan? Kaya naman po ito ang programang nag-aanyaya na patuloy kayong makinig sapagkat gaya ng sabi natin, tiyak po na po kayo ay maraming mapag-aaralan at mapupulot ng tamang kaalaman dito na mapagkakatiwalaan naman po ang mga kasagutan. Okay? So paano natin sasagutin ito? Ang tanong na ito. Ang tao raw po ay nalikha, kung gusto lang sabihin, mangyari, magbubuo ang tao. Pangalawa, ang tao ay nabuo sa dugo. Pangalawa, sa tubig, sa putik ba, sa lupa ba, sa likabo. Pangatlo, nabuo ba ito sa wala o sa mga similya ng tatay at nanay? Okay, ito po ang tamang kasagutan. Alam po ba natin sa pananampalatayang Islam po ay mayroon pong 4 na uri na kaparaanan ng Allah na naglikha siya ng paano niya nilikha po ang tao? Po. Mayroon pong 4 na uri na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano niya binuo ang tao sa pamamagitan ng 4 po na paraan. Hindi po isang paraan. Ang unang paraan na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao ay yaong kung siya ay mula po sa wala. Nanggaling po siya sa wala. Ano ang ibig sabihin ng nanggaling siya sa wala? Ganito po ang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang chapter 19, verse 67. Hindi baga nagugunita ng tao na siya ay aming nilikha noon habang siya ay wala. Ito po. Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung tayo likhayin ng Allah subhanahu wa ta'ala, bago likhayin si Adam. Example, si Adam alayhisalam. Nasaan si Adam noon? Sino sa kasaysayan ng mga tao o aklat ang nagsabing si Adam ay mayroong pinanggalingan? Maliban sa kanyang binuo ng Allah. Nasaan si Adam noon nang hindi pa siya likhayin ng Allah? Nasa lupa? Nasa putik? Nasa tubig? No! Ni isa mang nabanggit sa pangalan ng Adam na yaan ay wala. Gaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 76, verse 1, Hal ataka lalinsani hinum minad dahri lam yakun shay'an madhura. Hindi ba dumating sa tao ang isang panahon na siya ay hindi man lamang isang bagay na nabanggit? See? Wala pong pinanggalingan ng tao. Kaya ang unang pangkalikha ng tao, mula ito sa wala. Ipinakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na ang mga tao ay kayang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan walang pinanggalingan, ngunit kaya niyang pinalitaw ang tao. Ngunit ang pinanggalingan niya ay hindi man isang bagay na nabanggit. Hindi natin alam kung saan siya noon. Walang pinanggalingan. Ito po ang unang pagkalikha ng tao. Wala siyang pinanggalingan. Ang pangalawa pong pagkalikha ng tao ay mayroon na itong pinanggalingan. Ito po ay ang pinanggalingan niya ay ang alikabok, lupa, tubig, at putik. Paano po ito? Nang likhayin ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhisalam, nagpakuha siya ng alikabok sa anghel. Saan siya kumuha? Sa lupa. So dinala ng anghel na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala ang alikabok. Ibinigay niya sa Allah at ito ay linagyan ng tubig ng Allah. Pinaghalo niya ang alikabok at tubig at ito ay naging putik. Inulma niya ang isang anyo na palayok baga na gumagawa ng palayok. Inulma niya si Adam alayhisalam na figurang tao at saka niya inihipan ang espiritu o ang soul nito, kaluluwa, at nagkaroon ng buhay. Ibig sabihin, ang tao, ang pangalawang pagkalikha ay nagmula sa lupa, alikabok, inaluhan ng tubig, ang nagawang putik. Ganito po ang pangalawang uri ng pagkalikha ng tao. Kaya walang kontradiksyon ng mga iyon. Tubig man, alikabok man, lupa man o putik, ito po ay iisa lang ang kanyang pagkahulugan. Ito po si Adam alayhisalam.
Ang pangatlo pong pagkalikha ng tao ay yaong pong sinabi ng Allah, kung fayakun, mangyayari at mangyayari po. Sino po sila? Hindi niya ginawa kailangan ang nanay, hindi niya ginawa kailangan pa ang lalaki upang ito ay magawang tao, tulad ni Adam. Ang pangatlong pagkalikha ng tao ay sa pamamagitan ng salita ng Allah, sa pamamagitan ng tadyang ni Adam. Ay sinabi ng Allah na mabuo si Hawa o si Eva, nabuo si Eva nang walang asawa si Adam. O walang ginamit na babae si Adam. Walang ginamit na babae si Adam. Sa pamamagitan ng salita ng Allah, lumabas si Eva mula sa tadyang ni Adam alayhis salam. At isa po rito, si Jesus naman po, anak ni Maryam. Walang ginamit na lalaki ang Allah, na buntis si Maryam sa pamamagitan ng sinabi ng Allah, binigay na balita ng mga anghel. Sa isang salita lamang, magagawa si Jesus. Walang tatay na binuo ng Allah sa pamamagitan ng kung fayakun. Sa isang sabi niya, mangyari at mangyayari. O, walang contradiction po mga to. Pangatlo pong uri ng pagkalikha ng tao. Ang pang-apat po na pagkalikha ng tao ay mula po sa dugo. Itong dugo na sinasabing ito, ay ito po ang semilya ng lalaki at babae, o ang tatay at nanay. Ito po ay mga galing sa dugo natin, ang ating mga sperm. At kung saan mayroon po tayong dalawang uri ng dugo, red cell, red blood at white blood. White blood at red blood. So, wala pong kontradiksyon kung dugo po ito o pinagsamang similya ng nanay at tatay, sapagkat ang similya po ay galing sa dugo. Ang pang-apat na pagkalikha ng tao sa pamamagitan ng paggamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ng babae at lalaki, sa pamamagitan ng similya na pinagsama ng lalaki at babae na nagmula ito sa dugo ng mga babae at lalaki. Sa ganito po, ito po ang tamang kasagutan sa mga ito. Wala pong kontradiksyon, ang lahat po ay tama. O, sana po ay nabigyan ng magandang katugunan at last na lamang po ito, sapagkat po mabibitin na naman po tayo sa oras at diyan pong napakahiksi ng ating pong oras. Kaya naman po sa mga nakikinig nating kababayan na gusto pong magmalasakit sa aral ng Islam upang maipasambulat natin ang aral ng Islam na ito at manawagan pa sa mga tao na sila'y mapatnubayan din sa matuwid na landas, maaari niyo po akong tawagin o kami po ay sumadya sa inyo at nasa malayo naman kayong bansa, marami pong paraan upang may parating natin ang ating tulong. Tawag lang po kayo sa akin o mag-text 0949-741-3928. Imam Saleh po, Imam Saleh Biray, 0949-741-3928 po. Last na po tayo. Ito pong hinggil sa adultery, chapter 4, verse 15. Tapos sa chapter 24 to verse 2. Alila sa chapter 4 verse 15, kapag nahuli ng alunya ang babae at may 4 na saksi, ay kailangan pong itong ikulong, huwag pakainin hanggang mamatay ito. Ito ang parusa. Pero sabi nila sa chapter 22 verse 2, pinalitan ito ng 100 latigo, at makikita mo sa sunna, hindi na ito ikinukulong. Stone to death na ang parusa sa mga taong nakiapid. So sabi nila, anong tama? Ikukulong ba? O ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, stone to death. Ang totoo po kasi nito, ito po ay tunay na kontradiksyon at hindi na po talaga natin mapagkakasundo ito. Ano po ang tunay na dahilan? Ang dahilan po kasi kapag ang dalawang bersikulo o isa sa sunna, isa sa Quran na hindi na magkasundo, abrogated na po ang isa. Wala na pong saysay ang isang bersikulo. Ang una po rito na irevelasyong parusa sa nakikiapid ay ang pong 4, chapter 4, verse 15. Ang sino pong mahuling makiapid may 4 na saksi, ang parusa po noon, ikulong siya sa isang kwarto hanggang maabutan ng kamatayan. Huwag po siya pakainin, painumin, mamamatay siya. Ito po'y pinawalang bisa na sa chapter 24, verse 2. Ang mahuling mga lunya ay latigo sa mga walang asawa. At kapag may asawa na, matatagpuan po ang sagot sa sunna, ito na po ay stone death na po. Abrogated na po ang chapter 4, verse 15. Ang tanong nila, kung ito ay abrogated, bakit nasa Quran pa? Ano ang pakinabang nito? At bakit ang nag-abrogate nandun lang sa sunna? Wala sa Quran. Ito po ang ating papasahin po sa susunod na linggo insyaAllah, kung bakit may abrogated ang banal na Quran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ba ay nakalimot tulad ng paniniwala ng Hudyo na hindi raw ang mali ay hindi malalaman ng Allah hanggat hindi niya i-reveal ang isang kautusan. Pag i-reveal niya, doon niya lang malalaman na ito po ay mali.
Yun po ba ito totoo? O ang alay nakakalimot kung bakit niya pinapalitan ang mga revelasyon? Subaybayan niyo po sa susunod po, napakaganda ng ating tatalakayin muli. Bakit ang Quran po ay mayroon abrogation? Bakit abrogation na nasa Quran pa? Minsan naman abrogation wala sa Quran, pero umuiral naman ang kanyang mga batas. Inshallah po, sa susunod po, mga kababayan natin, papasahin natin, bakit po mayroon abrogation ng banal na Quran? Nakalimot po ba ang Allah? O hindi alam ng Allah kapag hindi niya reveal ang isang revelasyon, tsaka niya lang malaman ng mali. Inshallah, sa susunod po linggo. Pansamantala po, kami ay magpapaalam na po. Ito po, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanaka lahumma wa bihamdik, syalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.